Magandang araw sa inyo mga kapugi. Dahil matagal tayo hindi nakakita ng bundok, ay binahayan na ng daga itong lutuan sa labas ng ating kubo. At kumuha ako dito ng dahon ng talbos ng niyog para magluto ng ibos dito sa taas ng bundok. Sipag at tiyaga lang ang puhunan, bonus na lang ang kapugian. Kung wala ka nito ay lagi kang talo. Pagkakit ko dito sa kubo, dito sa itaas ng bundok, ay naglinis kaagad ako dito sa palibot ng ating tinatambayan ng lamisa. At inalis ko na rin dito yung dahon ng niyog na nakaharang na dito sa ating hagdan. Medyo mayabong na rin yung mga damo dito mga kapugi. Dahil sa matagal tayong hindi nakapunta dito sa ating kubo, naging busy na rin ako nitong nagdaang mga araw. Dahil sa napagawa kasi ako ng bahay mga kapugi. At mag-isa lang din yung nagtatrabaho. At wala ako nakuhang kasama para mag-alalay. Dahil busy din kasi yung mga tao dito sa pagkakanggot ng niyog. Kaya ako na lang tumulong para matapos na itong aking bahay. Kaya hindi ako nakapokus sa paggawa ng content mga kapugi, at hindi ko na din naasikaso itong kubo dito sa taas ng bundok dahil si Bianan ay busy din sa pagkakanggot ng niyog. At habang naglilinis ako dito sa palibot ng ating lutuan, ay dumating dito yung aking bayaw para makapagpahinga dahil galing sa doon sa paghahakot ng niyog. At habang naglilinis ako dito ay may napansin kami ng aking bayaw na may kumakalaskos dito sa daanan ng usok ng ating lutuan. Kaya kumuha ako dito ng gas para masindihan at mausukan itong loob ng ating kawayan at nung akin ng inapuyan, at kaagad ko naman itong pinaypayan at maya't maya ay silibasan itong mga bugwit dito sa dulo ng ating kawayan at kung saan saan na din na direksyon sila nagtatalunan, at akala namin ay wala na itong laman. Kaya nung hindi ko inaasahan ay lumabas tuloy itong aking kabaklaan. At nung naubos na yung daga dito sa loob ng aking lutuan, ay napatuloy na ako sa paglilinis dito sa paligid at binubunot na rin yung mga damo para mapasama sa pagwawalis. At ginamitan ko na rin ito ng itak para mabilis tayo dito matapos sa paglilinis. At habang naghuhugas ako dito ng mga kaldero, ay dumating na rin dito sila Bianan at ang kanyang mga kasama galing sa pagkakangkot ng niyog dito sa itaas ng bundok para magpahinga at dito na rin manananghalian. At inilatag ko na dito yung malagkit na bigas para ito ay mahugasan. Hinugasan ko lang ito ng isang beses para maalis yung dumi na napasama sa bigas at nilagyan ko ulit ito ng malinis na tubig para maibaba dito ng ilang oras. Tinakpan ko lang ito para hindi na madumihan at kumuha na din ako dito ng talbos ng niyog dahil gagamitin natin ito sa pagbabalot ng ating lulutuing ibos. At habang kumukuha na naman ako dito ng dahon ng niyog ay bigla namang niyuyugyug ni Bayaw itong aking inuupuan, pero nakabawi naman ako na hindi ko nalalaman. Kaya nung pagbaba ko dito ng niyog, mga isang oras, ay inilabas ko na itong malagkit na bigas at ipinatong ko lang muna dito sa itaas ng lamisa. Kumuha na rin ng kawali at kahoy na panggatong dahil dito tayo magluluto sa labas ng ating kubo mga kapugi. Sinimulan ko lang sindihan ito para uminit na itong ating lutuan. At nung natapos na ako dito sa pagpaapoy ng kahoy, ay kagad ko na maisinalang itong ating kawali. Hinugasan ko na din yung dahon ng niyog para gagamitin nating pambalot sa bigas na malagkit at inalis ko na din yung tubig para hindi masama doon sa ating pagluluto. Tapos nung nagsisimula ng uminit itong ating kawali ay dito ko na inilagay itong ating unang pigang gata. Naglagay na din ako dito ng kaunting asin, tapos ay naglagay na din ako ng kaunting asukal para may kaunting tamis yung ating niluluto. Hinalo ko lang ito ng dahan-dahan hanggang sa matunaw lang yung ating inilagay na asin at asukal. Tinakpan ko lang din ito hanggang sa makumulo na itong ating gata. Tapos ay dito ko na inilagay yung malagkit nating bigas. Dinahan-dahan ko lang ito sa paglalagay para hindi ito matapon. Nilugay ko lang ito ng saglit para mahalo ng lubusan yung bigas at yung gata. At habang nagbabantay ako dito ng aking niluluto ay inaasikaso ko na itong dahon na alisin doon sa kanyang tangkay at kupitin yung mga sobrang dulong nito. At nung kumunti na itong sabaw ng ating gata dito sa ating nilulutong malagkit na bigas ay kagad ko naman itong inahon at half cook lang yung pagkakaluto natin dito mga kapugi dahil babalutin pa natin ito ng dahon ng niyog. Ang tawag namin ito sa Mindanao ay ibos at suma naman kung tawagin sa Tagalog. Tapos yung suman sa amin sa Mindanao ay tinatawag ng mga Tagalog ay biko. Kaya sa bawat lugar talaga ay iba-iba ang tawag natin dito at iba-iba din ang diskarte sa kung paano magbalot nito. At ito din yung hanap buhay ng mama ko nung maliliit pa kami. Tandang-tanda ko pa, elementary pa kami noon. Lagi kami inutusan ng kapatid kong panganay na humingi ng talbos ng dahon ng niyog doon sa tanim ng aming kapitbahay para gagamitin lang pambalot dito. Sa pagbalot at pagsalang nito ay nakakatapos ang mama ko nito ng 2 araw. Siya lang naman kasi mag-isa nagbabalot nito. Tapos kami naman ang kumukuha ng mga panggatong. Sobrang dami naman kasi ang kanya niluto noon at inaasikaso pa kami bago pumasok sa paaralan. Tapos kapag wala naman kaming klase
ay ginigising kami alas 4 ng madaling araw para tulungan siya magbuhat sa kanyang mga nilalakong ibos. Minsan ay naiikot na namin ang buong barangay pero hindi pa namin ito nauubos. Tapos nung nakapatong na kami ng high school ay hindi niya nakinaya yung mga gastusin. Kaya naisipan niya makipagsapalaran sa ibang bansa. Kaso sa unang taon ay nagkaproblema siya sa kanyang amo. Kaya yung high school life ko ay napakasaya at memorable dahil dito ako natutong dumiskarte sa buhay. Natutong magtinda ng sampagita, natutong magtinda ng kandila at inalis ko yung hiya para magtinda ng nilagang saging sa loob ng paaralan para lang matustusan ang aking pangangailangan sa pangaraw-araw. At sobrang napapasalamat ako sa aking pinakamamahal na ina dahil ni minsan ay hindi kami pinabayaan at napakalaking sakripisyo ang kanyang ginawa para lang gumanda ang aming kinabukasan. 5 kami magkapatid at sabay kaming pinag-aral. Ngayon yung dalawa ay pulis na at may sarili na din pamilya. Yung bunso namin ay kakatapos lang mag-training sa barko. Yung panganay namin kapatid ay magang pumanaw. Tapos ako naman ay naging vlogger dito sa Bicol. Kaya sa mga OFW na nagsakripisyo para sa kanyang pamilya ay saludo po ako sa inyo. Lahat po tayo ay may kanya-kanyang kwento, mga karanasan at dahilan kung bakit tayo napupursigi sa buhay. Ikaw Kapugi, anong kwento ng ibos mo? Pagkatapos ko pala dito magbalot ay naglagay pala ako dito ng 2 basong ng pangalawang pinggang gata at inayos ko lang yung dulo nitong ibos para matakipan ito ng maayos. Ginupitan lang din yung mga nakalabas na mga dahon at isinalang ko na kagad dito sa apoy dahil matagal pa ito maluluto at dahil maliit din yung kaldero natin ginagamit kaya nakaangat itong takip. Kaya ang ginawa ko ay nilagyan ko lang ito ng pampabigat sa taas at ilang bisis na rin ako dyan naglagay ng tubig. Kaya kung ano lang yung available na kaldero dito sa taas ng bundok ay yun lang yung aking ginagamit. Sa ilang oras ko na pagpapakulo dito ay kumuha lamang tayo dito ng isa para masubukan at matikman kung okay na itong ating nilutong ibos. At nung akin nang nalasahan ay sumakto na ang timpla at lambot itong ating nilulutong ibos. Kaya akin naman kagad itong inalis sa apoy at inilipat yung takuri na may laman ng tubig para kagad naman ito ay kumulo at binuksan na din itong kaldero para mailipat na sa lagayan at lumamig na itong ibos. Kaya napakulo ako dito ng tubig dahil siguradong pagdating ng aking biyanan ay magtitimpla kagad dito ng kape dahil ang kape ang pinakamagandang partner dito sa ibos. Sakto ay medyo maulan ngayon kaya masarap ang kain natin ito. Maglalagay lang tayo dito ng asukal sa gitna para may sausawan sila habang kumakain. So paano mga Kapugi, merienda po tayo. Sa mga nakaabot sa dulo ng aking video, maraming salamat at God bless sa inyong lahat. Shoutout nga pala kay Muhajer Baliwan Bago, watching from Abu Dhabi, UAE. Kay Robert Ferrer, watching from Israel. Kay King James Romano, watching from Pasig City. Kay Jomar Lastres Dasikan, watching from Taiwan, na taga Castilla, Sorsogon. Kay Lizel Derequito, na taga Tanay Rizal. Kay Ismael Daduya, na taga Pangasinan, Santa Barbara. Kay Rafael C. Nobida, watching from Taiwan. Kay Janel Ramos Ragin, at sa asawa na si Joy D. Cantanero Ragin, at sa anak na si Prince Eitan Ragin, watching from Pasig City. Kay MJ Alberga Rondina at sa family Castañeda Alberga Labajo ng Quezon Province, watching from Saudi Arabia. Kay Julian Dibs Ambrosio, watching from Morong Rizal. Kay Joey Binti Sariaco, watching from Santa Cruz, Davao del Sur. Hasam Kabigat, watching from Israel. Kay John Der Gregorio, watching from La Carlota City, Negros Occidental. Kay Marco Sabaro, watching from Barangay Lungos, Malabon City. Kay Jonas Mojares Recinto, watching from London. Kay J. Bialo Kapinpin. Kay Ambay Ale Giabar, watching from Kuwait. Kay Laksa Joel na taga Sorsogon. Nanamit namin sa Ginis sa pinakamamahal kong ina na si Lolita Lua Frosa na laging sumusuporta at nanonood sa akin dyan sa Kuwait. Mang ingat and I love you so much. At yun lamang po mga Kapugi, maraming salamat.